Yes, pogi. Wala si Manny, sir. Wala eh. Panggabi, no? Half day siya ngayon eh. Half day. Oo. Ayan, oh. Laki. Laki na, lalim na dito. Hindi ko muna tatanggalin yan para fresh na fresh from casa. So nakakuha tayo ng 4.96 liters, then 275 pesos. Ang per liter ngayon ng SCS dito sa amin is 55.60 pesos. Ayan din. Check na natin. Thank you po. Salamat po. Thank you po. Yun. So time check 3:05. Nakaka 1 kilometer na tayo dito sa ating Aerox. Wow, wow, wow. Ang good niya gamitin. Yung shock niya lang talaga sa likod dito nagustuhan talaga. Parang patingin kasi yung panel. Nakaganyan. Ito. Ayan, nakaganyan yung panel. May Yamaha emblem dito. May Yamaha na logo dito sa kanyang screen. Mas maganda yung panel pala talaga ng ng ST. Mas high-tech. Kaso nga lang, sobrang high-tech na talaga niya. Kaya yung price niya, ganun kataas. Sabi niya lang isingit. Sarap niya gamitin. Bigyan ko kayo ng mga videos dito. Meron na siyang papel. And ilo-long ride natin to. Siguro first long ride na ito din dalan kaagad, mga December. First week of December. Wow, wow, wow. Napaka-smooth ng engine. Walang dragging, walang vibration or anything sa kanyang makina. So natagalan din ako din sa Yamaha. Ay, dahil pinirmahan. Ganun talaga. Sa naman hindi tayo hindi natin mailalabas tong Aerox kapag hindi tayo magpirma-pirma dun. Ayan mga pre, first full tank niya. Sa tingin ko naman ito yung tamang panahon, tamang oras na mag-upgrade ako. Buti na lang may color na nito. Yung makina niya parang sinang yung makina sa dito ata. Try nga natin dito sa lubak dito. May lubak dito. Good. Okay naman sa front. Palikod lang hindi. Busina niya parang ibon. Sakto lang, pero mas gusto ko pa rin yung mga busina na ginagamit ng Honda. Nakakasuko na kami sa tayo. Sisiw lang yung 1K nito kapag 1K ito kapag may papel na kagad. Also syempre may first service tayo 500 kilometers or 1 month. Dahil syempre yung mga papunta last maker, si Jericho ay kapatid, si brother. Sarap to, naka-mag-space ng 500 na bro. Alrighty, let's go. Ang ganda ng ilaw ng Aerox ang liwanag. Halatang naka-projector na siya projector headlight or projector lamps.
Yun, time check 5:34 PM. Dilim na kaagad, oh. Alas 5 pa lang pasado, dilim na kaagad. And ayun, nakaka 7 kilometers na tayo dito sa ating Aerox. Madilim na, gusto ko sana tong i-review ngayong araw, pero baka bukas na lang. So ano, ilang hours pa lang, nakaka 3 hours pa lang ata sa akin tong Aerox na bago. Ayun nga mga pre, tatanong ko lang sa mga loads natin dyan na naka Aerox B3 rin. Pansin ko kasi dito sa manibela niya parang medyo tabingi. Ayan, oh. Ito yung gitna niyan. Ayan, ayan yung straight. Tapos parang medyo nakaunti na ano, nakapaling-unti na ganun yung headlight, yung ano, yung panel niya. Ganito ba talaga to? Sige nga, comment nyo nga dyan sa comment section kung ganito ba talaga yung Aerox B3. Medyo paling talaga unti yung dito sa panel niya. Yun ang napansin ko. Mga napansin ko rin dito sa Aerox B3 is yung shock talaga sa likod, matagtag talaga. Pero yung sa front, maganda yung play, maganda yung tono sa harap, pero sa likod hindi, di ba? Parang hindi naman balance kapag kaganon. Malambot yung shock sa harap, sa likod hindi. Ikot ko muna to ng Philippine Arena ngayon mga pre. Papakita ko sa inyo itong bagong Aerox na V3. Kaso ang dilim na pala, kita nyo pa kaya ito mamaya. Ikot-ikot ko muna to dito para medyo ma-break in rin yung motor. Ikot-ikot muna natin dito. City driving. Kamusta nga ba to city driving? Ayan, goods sa goods. And madali siyang ano, madali siyang isingit. Mas pinaliit kasi tong Aerox na B3. Actually hindi na ako bago sa Aerox kasi meron kaming Aerox B2 dati. Tsaka isa rin sa napansin ko sa kanya is mas magaan siya compare sa B2. And mas bulky kasi yung B2 compared dito sa B3. Oo nga pala, baka may mga nagtatanong dyan na bakit ito yung kinuha kong motor. This is the one of the reason na ano, na kung bakit ito kinuha kong motor. Hindi Honda Click 160, hindi NMAX 155, hindi PCX, ADB. Actually mga pre, galing na kasi ako sa ano, sa Click 125. Then isa rin kasi sa nagustuhan ko dito ay shoutout ano, Kapisanan. Yan kila Mami Rose, kila Daddy, and kila Attorney. Isa sa nagustuhan ko talaga dito kasi is yung ano niya, single disc brake. Ayan yung isa sa nagustuhan ko dito sa Aerox B3. Yung busina, ang cute ng busina niya. Ayan, ikot muna tayo dito. Sa mga nagtatanong dyan kung i-upgrade ko ba to, kung magbamakina ba ako, pass muna tayo doon mga pre. Stock lang muna, stock is good. Hindi totoo yan. Hindi, stock lang talaga. Siguro mapapalitan ko lang dito mags, side mirrors, shock. Yan yung number 1, yung shock sa likod. Yun lang naman. Then yung visor dito, baka i-clear ko to para mas medyo mas maangas tignan. Ito yung Aerox B2, oh. Tingnan nyo. Ay nanay, sige po. Ito po, ito Aerox V2. Ayun yung taillight niya sa likod, yung Aerox B2. Nagkaganyan kami. Tsaka mas malapad tong Aerox B2 kung mapapansin nyo. Tsaka yung fender niya mas maikli compare dito sa B3. Ang V3 kasi mas mahaba na, pinahaba, para malesen yung talsik o yung mga putik-putik galing sa motor, lalo na pag basa yung daan. Yung taillight ng V2 mas mahaba siya na LED. Dito sa V3 is mas maliit, kamukhang kamukha ng ano, binase siya sa mga R series ng Yamaha like Sniper, R3, R15. Maliit na yung taillight niya, kaya mas elegant and mas sporty tignan tong version 3. Tsaka yung kulay niya, ito yung nagustuhan kong kulay talaga. Sa lahat ng nilabas na kulay ng Aerox B3, ito yung pinaka nagustuhan ko, yung glaze blue. Baka may magalit dyan, sabihin ganito white kulay niyan, kung makikita mo naman bulag ka ba, ganito ganyan. No, hindi po white ito. Ang color po na ito is glaze blue or light blue. Wow. Ikot-ikot muna tayo dito sa munisipyo ng Santa Maria, Bulacan. Shoutout sa mga taga Santa Maria. Syempre sa school ko, ICI College.
Ila Ma'am Ses, yan, shoutout natin yan sila Ma'am Ses. Ila Ma'am Sheena, Ma'am Sheila. Yan, sa mga department ng ano, ng Bacom o Communication Arts. Yan, ikot-ikot muna natin to si B3 Aerox bago natin ibalik to dun sa bahay dahil hindi ko pa ito magagamit o mailalayo dahil wala pa tong papel. Pero sana ano, shoutout sa Jam William na sana ano, mas mapaaga yung ano, mas mapaaga yung release ng ORCR netong motor. O nga pala mga pre, 3 years registered na to pag once na narehistro na. Medyo traffic Taglit lang tayo. Igala lang muna natin to si Sonic. Lagi ko yung nababanggit na naman Sonic Move on na tayo kay Sonic mga pre. Iba na motor natin ngayon, Aerox na, hindi na Honda Click. Ito open na pala tong ano, McDo dito. Masarado pa o malamig lang? Nagmamoist dun sa loob. Oo, bago lang. Nagmamoist sa loob. Ay. Petron, shoutout Petron, baka naman. Diyan ako lagi nagpapagas. Meron akong ano dyan, value card. Ibig sabihin suki tayo ng ano, Petron. Uy, traffic. Baka hanapin. Ang ganda ng ano, sunset Ang ganda ng ano. Akala mo painting. Ito, paborito ng mga riders na tambayan, itong Dunkin. Wow. May paano na sila. May pa Christmas ano na sila, decor Medyo ihato natin tong Aerox. 60 lang. Okay na yan. Tsaka na natin biretin yung mga sagad na. Yung sagad, tsaka na. Wow. Okay, 65. Okay na. Ang gaan ng ano, ang lambot ng throttle niya. Okay, 11 kilometers, 12 kilometers. Batang bata. Yun, ikot lang tayo ng ano, Philippine Arena, then balik na kaagad. Yun lang, medyo na disappoint lang ako konti sa panel niya kasi lumiit. Compare sa dati sa B2, malaki. Pero sa information kasi netong panel ng B3, mas kitang kita tsaka mas malinis tignan compare sa B2. Para siyang ano, para siyang V1 yung panel niya, yung information, kakulay niya yung V1. Blue yung screen, then yung mga infos color white. Ang meron lang naman dito na infos is itong RPM limit, yung time, yung kilometer per hour, yung fuel gauge, and also the odometer. Then check natin iba menu. Trip 1, 13 kilometers. May trip B rin siya, 13 kilometers din. Trip 1 kilometers, ano to, per liter. Ayan, fuel eco, nakaka 40 per liter ata to. 41. Nagbabago siya. So hindi pa ano, totally. Picture ako nga muna siya dito. Ganda ng ano, ilaw niya. Ikot na tayo. 5:48 PM. Ang dilim na kaagad dito. Ayan, pag ikot ko dito, balik na ako. May fuel eco nung maabot ng 99. Ito na 919 ay 99 per liter. Tipid naman ito. Average fuel consumption eco mode is 30.5 per liter. 30. Medyo malakas siya pero goods naman dahil fuel efficient naman tong motor na to. Tingnan na lang natin sa long ride kung mas matipid pa siya. City driving ganito, pero magbabago pa to, depende sa throttle habit natin. Then next, battery 14.4. Meron siyang battery sa information. Next, so yun lang. Trip 1, trip B,
fuel consumption or yung per liter, then fuel consumption na eco, yung mga informations na meron dito, tsaka yung odo. Yan lang naman, wala nang iba. Yung SP kasi maraming impulse doon sa panel niya. O nga pala, baka may mga magtanong dyan na kung bakit hindi SP kinuha ko. Actually mga pre, hindi ko trip yung SP dahil kahit sabihin natin high-tech siya, ayoko lang ng sakit sa ulo after 4 to 5 years siguro. Kasi bago lang kasi siya, baka mamaya mas maganda kasi kung alamin muna natin yung ano niya, issue niya after ilang years, yung SP. Yung iba kasi ganun, yung mga bago labas na motor, hindi natin alam kung ano yung mga issue niyan. Minsan biglang may mga issue na geto ganyan, diba? Hindi aware yung mga bumibili. So yun, bigyan ko kayo ng advice. Pag bibili kayo ng bagong motor o bagong motor na labas, mag-check muna kayo. Antayin nyo muna ng ilang months or ilang years yung motor na bagong labas bago kayo kumuha, para malaman nyo kung ano mga papalitan, ano yung mga issues. Kasi lahat naman ng motor meron namang issue yan bawat motor bawat model, kahit anong motor man yan, may issue pa rin yan. Hindi natin masasabi kasi hindi naman lahat perfecto, hindi naman perfecto yung factory ng ng isang brand ng motor. So yun lang, advice ko lang yung mga pre sa inyo, sa mga nagbabalak kumuha ng motor dyan. Tignan nyo muna, antayin nyo muna ng ilang buwan, ilang taon bago kayo kumuha. Ayan, balik na tayo sa bahay. Hinahanap na ako, nakita ko tumatawag na sa akin si Ermat. So yung mga pre, sana nag-enjoy kayo sa vlog and may natutunan kayo. Thank you so much. And ayun, congrats sa akin, meron tayong bagong service, meron tayong bagong motor. Nanibago ako ng ilang araw kasi wala akong motor, wala akong magamit na motor. ADB man nagagamit ko, ang problema nga lang is pabalik-balik ako pag ganon-ganon ako, di ba? Yun lang. Okay naman yung gulong niya, makapit naman. Stock size pa rin ng Vito to, 110/80 ata, tsaka 140/70 likod. Alright, so ayun lang mga pre. See you on the next vlog. Keep safe, Godspeed. Peace out. Yeah.